bata po ay regalo galing po sa ating Panginoon. Pangatlo, ang bata at ang ating pong mga anak, no, sabi doon, ay para siyang inihalin tulad sa pana, no, na nasa kamay ng isang bata pa na sundalo. No? Kaya mahalaga na maintindihan natin ito at isama natin yung Diyos, no? I-honor natin yung Panginoon. Ialay natin ang ating mga anak, ang bata, sa ating pong Panginoon. No, na nagsasabi na kailangan ka namin, O Diyos, sa buhay ng batang ito kasi hiwalay sa iyong kakayanan, sa iyong intervention, sa iyong kapangyarihan. Una po sa lahat, paano po ba natin mapapakita? No? Paano po ba natin ma-manifest? No, na naintindihan natin na tayo po ay steward ng ating mga anak. No po? Una po ay sa pamamagitan ng no, kailangan po nating maipakita, no, at maintindihan na ang ating pong mga anak ay nangangailangan po ng pagmamahal. Probably nabasa ninyo yung The Language of Love. Yes, na mahalaga na maintindihan natin yon para tayo po ay maka-access sa buhay ng bata, no? Maintindihan natin kung paano maipapadama, paano maipapasok yung love, no? Kasi ang pagmamahal ay action word, no? Ang pagmamahal ay isang pagkilos. So maging yung ating pong Diyos na nasa langit, tama? Dahil mahal niya ang mundo, ang sabi doon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So tayo po, bilang mga magulang, meron po tayong mga dapat na expression ng love na maibigay natin sa atin pong mga anak. And this one, yung pag-dedicate natin sa Panginoon, sa anak natin, sa mga bata, no po, ay isang expression ito ng pagmamahal. At ng okasyon, we celebrate po yung buhay ng tao. Nanawa, maunawaan po natin na kung meron bang higit na mas mahalaga yung buhay, no? Anong sabi doon? Ang isang bata, kapag bata pa yung kanyang parents, isa sa obligasyon ay you are to discern. Diba? You are to discern the child. Para siyang isang sandata sa kamay mo. Paano mo siya pakakawalan? Yung skills niya. No? Hindi tayo yung magdidikta kung anong magiging siya, pero dapat ma-discern natin kung ano yung regalo, kung ano yung strength, ano yung gifts, ano yung skills na ibinigay ng Diyos sa bata natin, sa mga anak po natin. Kasi, pag nasiset natin yung tamang mindset para sa Kanya bilang mga magulang, then they will take dominion paglaki nila. Pag tayo po ba kukunin na ng Diyos, no, hindi naman tayo takot mamatay, no, lalo na kung tayo ay nasa ating Panginoon. Nagawa natin yung lahat ng best na alam natin sa bawat araw ng buhay natin. We live full out, no? Ang tanong ganito, ano ang padadala mo sa langit? Ang bahay mo? Ang trabaho mo? Ang pera mo? No? O yung anak mo? Na pwede mo siyang madala at mapapasok sa langit. Sagot po kayo. Hindi po ba? So kung meron tayong higit na papahalagahan, di ba? Yung tao. Yung ating pong mga anak. Makasama ng mag-asawa, makasama ng mga lolo't-lola, na tayo po ay mananalangin bilang mga godparents, mananalangin kasama nila, mangangako sa Diyos, sa Panginoon, na tayo po ay mananalangin on a regular basis. Salamat sa Diyos kung tayo po ay pinagkatiwalaan ng mga inaanak. At kung meron na tayong mga inaanak pa, na nalilimutan natin sila, kayo din po ay magiging daluyan ng blessing ng buhay ng batang yan sa pamamagitan din po ng pag-alaala ninyo sa Kanya sa regular basis ng prayer ninyo, no? At you keep the relationship din sa bata. Okay? By the Lord of hope, fill us with all the joy and peace as we trust in Him,
May His blessing be upon us. Give us endurance and encouragement. Give us a spirit of unity. Lahat po ng nandito, no? Higit po sa lahat kasi dito ay ang atin pong relasyon at ang pagkaunawa po natin. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang tawag sa atin? Bakit tayo naririto? No? Yung pagkakaisa natin, no? Na sundin natin ang Diyos. Salamat po, Jesucristo, sa napakagandang layunin ng amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, na ang buhay namin sa mundong ito ay iyo pong itinalaga upang kami po, Panginoon, ay magdala ng kapurihan sa iyong pangalan at ang mga layunin, Panginoon, na inaasahan mo ay amin pong maisagawa. Andi dito, Panginoon, si Ferdy, isang buhay na niloob mo na mag-exist sa mundong ito. Ikaw ang nagbigay at ikaw din, Panginoon, ang nagtalaga sa kanya ng magulang, nagtalaga sa kanya ng mga ninang at ninong, nagtalaga sa kanya, Panginoon, ng mga lolo't lola, mga kaibigan, mga kamag-anak. Maraming salamat po. Nagkakaisa po kami ngayon na inihahandog sa iyo si Ferdy. Inihihiwalay po namin siya sa iyo at sa iyo pong pangalan. Panginoon, na ang layunin mo, ang kalooban mo sa kanyang buhay ay mapangyari mula sa araw na ito. Tanggapin mo po siya, Panginoon, na ikaw po ang magsusubaybay sa kanya, paghaharian mo siya sa bawat araw ng kanya pong buhay, at ikaw po ang magtatalaga ng lahat ng mga tamang tao sa kanya pong buhay upang siya po ay maging dakila sa kanya pong paglaki, Panginoon. Ingatan mo po siya sa lahat po ng mga masasama at mga mapanirang karamdaman, masasamang tao. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang maggawad ng pabor sa kanya pong buhay, na sa bawat mga ngailangan siya ng tulong ay ipagkakaloob mo, at ikaw po ang maghahanda ng daan patungo, Panginoon, sa kagalakan at kapurihan mo dahil ikaw po ang kanyang manlilikha. Tanggapin mo, Panginoon, sa araw po na ito, iniaalay, inihahandog namin sa iyo si Ferdy, si Emmanuel, the third Giral, sa iyo pong pangalan, Panginoong Jesus, and everybody say Amen. Hello, Ferdy. Dahil ako ang nakuha ng mga magulang mo na maging pangalawang magulang mo, nandito ako sa harap mo para ikaw ay gabayan at tulungan sa iyong pagdaki. Sana i-bless ka pa ni Jesus hanggang sa pagdaki mo, at sana ay maging mabuti kang bata hanggang sa pagdaki, may takot sa Diyos at sumunod sa iyong mga magulang. Maging mabuti ang bata. Ferdy, ang kalooban nawa ng Panginoon ang siyang manguna sa iyong buhay sa araw-araw hanggang sa iyong paglaki, at nawa ikaw ay maging mabuting bata. Nawa ang anumang iyong kagustuhan ay masuportahan ng iyong mga magulang hanggang sa iyo itong makamit. Amen. Ako ay isa sa mga naging ninang mo. Ayan. So, bilang iyong pangalawang magulang, ayan, gagabayan ka namin, gagabayan kita sa iyong paglaki, at sana yun na makamit mo yung happiness na gusto mo. Lagi lang nandito si Ninang para sa iyo. Wow! Kasi pinagkatiwalaan ako ng iyong mga magulang bilang pangalawang magulang. So, binabless kita na sana lumaki kang maayos sa tulong ng iyong mga magulang, tapos yung mga pangarap mo, matupad mo, at pag may kailangan ka, hindi man financial or kahit anong tulong, nandito lang kami para sa iyo. Ako yung nakiling yung mga magulang. Bilang pangalawang mga magulang mo, nandito lang ako para gumabay sa iyo. Sa paglaki mo, sana lumaki ka may tapos sa Diyos, maging malusog at matapos mo yung araw. Thank you! Salamat sa pagkuha sa akin bilang isang anak ko, Ferdy. Sana maging mabait na bata ka, tapos may takot ka sa Diyos. Salamat sa mga magulang. Salamat kayo. Ferdy, more blessings. Sana lumaki ka na God-fearing, and kung
anything na kailangan mo, lapit ka lang kay Ninang. Daddy, bilang tito ninong mo, andito ako para sa iyo. Sana maging mabait at mabait kang bata sa paglaki mo. Lalo na gabayan ka ng iyong mga magulang. Ang wish ko sa kanya ay lumaki siyang makakilala kay Lord. Bigyan siya ng physical na kalakasan sa kanyang pangangatawan. And God willing. Na amin pong kinalagan ay amin po itong inihahandog, iniaalay din sa iyo pong pangalan na dumating sa buhay, sa pangangatawan, sa kaisipan, sa puso, sa kaluluwa ng batang ito ni 3D Panginoon habang siya po'y nabubuhay. Mga ninong-ninang magulang, ang kanya pong mga lolo't lola, Panginoon, ng iyo pong banal na dugo, na ang lahat po ng ito ay mapangyari sa kalwalhatian ng iyo pong pangalan, Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So God bless po. Last year pa sana, hindi natuloy dahil sa pandemic at sabi namin by hook or by crook, kailangan maituloy na ngayon. So kahit umulan, natuloy pa rin. Salamat sa May the Lord, may the Lord.